Hindi may kakailan na sa 5 taong pamumuno ng butihing Chief Minister Aud Alhaj Murad Ibrahim ay nakapagtakda ito ng pamantayan sa Bangsamoro na ang gobyernong Bangsamoro ay maaasahan lalong-lalo na pagdating sa panahon ng pangangailangan. Nariyan ang pamamahagi ng iba't ibang BARM ministries, offices at agencies na mga tulong para sa ating mga kababayang Bangsamoro para sa kanilang mga pang-araw-araw tulad na lamang ng bigas, pagkain, gamot at iba pa. Isa ang Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister sa pamumuno ni Abu Bakar Idris sa mga opisinang walang kapagurang namamahagi ng tulong sa mga pamayanan sa loob at labas ng Bangsamoro Region. At alam namin na marami sa ating mga kababayan, mga kapatid na naghihirap lalong-lalo na sa mga area affected by calamities, affected by other factors. So, nandito kami ngayon para ihandog sa inyo yung counting na nalikom namin sa mga ministries na para maibigay sa inyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi lamang bigas at mga gamot ang ipinamamahagi ng gobyernong Bangsamoro sa ating rehiyon simula ng pagkakatatag nito. Maliban sa mga programang pang-edukasyon ng BARM government, ay nariyan din ang kabi-kabilang housing units, farm-to-market roads, hospital, paaralan at iba pa mga infrastructure projects na pinakikinabangan ng mga kababayan nating Bangsamoro. Dabon wale namin sa kanimoles kaibon. Kaya pa nga nagkakwake sa wale siya. Masaya ako, nakakuha ko ng bahay dahil sa BARM. Ramdam namin ng masaya kami. Masyado akong ma'am, yung parang na-emotion ako ma'am, sa totoo lang ma'am. Kasi hindi ko rin inaasahan na mapasama ko ma'am. Sa dami-dami ng nangangarap na magkaroon na alhamdulillah kay napasama ko ma'am. Maliban sa access to higher and modern education scholarship program ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa pamumuno ni Minister Muagir Iqbal, nariyan din ang Bangsamoro Assistance for Science Education, Bangsamoro Assistance for Science Education Merit, Mujahideen Assistance for Science Education, Bangsamoro Special Assistance for Science Education, Professional Assistance for Science Education at Bangsamoro International Graduate Study for Science and Technology ng Ministry of Science and Technology sa pamumuno ni Minister Ida Silongan. Ang karamihan sa kanila ay successful naman. Yun nga, nag-graduate with colors naman sila. Itong base ay yung kumukuha ng science courses na yung mga common na courses like mga civil engineering, nursing, mga agriculture, fisheries, and others. Patunay na may narating ang mga scholars ng MOST, isa rito si Shahid Suhud na nagtatrabaho sa MOST. Kabilang siya sa MACE program na nagtapos bilang cum laude sa University of Southern Mindanao, Cabacan bilang Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Nakita ko po na nag-o-offer ang Ministry of Science and Technology ng scholarship na exclusive para sa mga anak ng Mujahideen, which is Mujahideen Assistance for Science Education or ang MACE. So, nag-apply po ako and luckily, natanggap po. Nag-communicate po ako sa Ministry of Science and Technology para po makapag-return ako ng service and magpunta po dito sa office as a volunteer. So, kasag
tamang-tama po na may vacant position. So, yung magvo-volunteer lang sana ako, pero binigyan na lang nila ako ng trabaho po. Advice ko lang po is mag-aral ng mabuti and mag-set ng goal. Hindi rin magpapahuli ang Bangsamoro Medical Scholarship Program ng Ministry of Health sa pamumuno ni Minister Cadil Sinolinding Jr. para sa mga dedikadong individual na may hilig para sa panggagamot at paggawa ng pagbabago sa pangangalagang pangkalusugan. Alam niyo ba na maraming mga estudyante ang nakikinabang sa mga scholarship programs na inaalok ng BARM government? Isa naman sa mga pinagtutuunan din ng pansin ng BARM government ay ang serbisyong kalusugan. Kaya naman hanggang sa susunod na taon ay magpapatuloy pa din ang mga medical assistance tulad ng ayudang medical mula sa Bangsamoro government o ambag ng Office of the Chief Minister at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ng Ministry of Health. As of September 2024, may mahigit 200,000 ambag patients na po ang nabigyan ng tulong medikal sa buong rehiyon. Sa mga programang may kinalaman naman sa agrikultura ng Ministry of Fisheries, Agriculture and Agrarian Reform sa pamumuno ni Minister Muhammad Yaqub na layuning palakasin ang mga komunidad ng pagsasaka at pangingisda sa pamamagitan ng pagtiyak ng pantay na pag-access sa mga dekalidad na serbisyo at pinakamabuting benepisyo sa ekonomiya. Para naman sa kaalaman ng lahat, ayon sa Philippine Statistics Authority, lumaki ng 4.3% ang economic performance ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 2023 na may 11.9 bilyong pagtaas sa tinatayang gross domestic product. Ayon naman sa datos ng PSA BARM na inilabas noong April 2024, ang GDP ng rehiyon ay lumago mula 280.3 billion noong 2022 hanggang 292.2 billion noong 2023. Bagamat mas bababa sa 6.6% na paglago na naitala noong 2022, nananatili itong positibong indikasyon ng paglago ng ekonomiya sa BARM. Marami nang ginawa ang Bangsamoro government sa pamumuno ni Chief Minister Audal Haj Murad Ibrahim upang maipadama sa bawat mamamayan na hindi sila nakakalimutan ng kasalukuyang pamahalaan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ng gobyernong Bangsamoro sa paghahatid ng serbisyo sa mga tao, maging sa loob o labas man ito ng rehiyon. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Farhana Cabalo, BIO News. Ramdam na namin ang BARM. Alhamdulillah. Nagrami rin sa kandagoy ni BARM. Ramdam namin ang BARM. Nagrami rin sa tabang o taga-BARM. Nagrami sa gunasong parin sa nagmapya. Ramdam na namin ang BARM. Alhamdulillah, kagagrami itabang nga BARM.